Hi guys, so today let's discuss these holders, ideas for the slippage as well, and other futures comparison. And again, this is a global discussion. If you want to update the current subtitle, you can just click close captions and then go to settings and select your preferred language, guys. So today ay quick answering questions lang tayo dito dahil may mga nagtatanong din ano nga ba yung idea sa mga holders. Ayan, as we observe dito kay Popcat, this is a meme, guys, no? Meron siyang 145.17k na holders. Kay Sachi meron siyang 22.68k. By Bobo is around 3.05k holders. And ano nga ba yung isa sa mga implications if ever na marami yung mga holders? So una-una, guys, is yung pagiging balance doon sa ecosystem, no? So mas okay na mas marami yung holders, especially na diversified yung amount, no, or quantity ng holders nila, kasi meron tayong tinatawag na 50-50 attack, no, once na mas mataas yung holdings ng isang individual, like 50% doon sa overall holders, malaking risk yun sa smart contracts, no. Pwedeng ma-exploit yung smart contracts, pwedeng magkaroon ng bigger issues doon sa price, no. So yun yung isa sa mga idea dito sa mga holders. Like, marami ding nagsasabi na if ever na mas konti yung holders, is that pwede pang magkaroon mga rug pulls and pwede pang magkaroon ito ng pagbagsak ng presyo, drastic move sa downside, guys. So dahil nga sa holders category, no. So like for example, this one around 3k pa lang. Other criteria din dito, they see potential as well if ever na konti lang, not only for the risk, no. They can see a potential as well, but then again, I mentioned kanina na mas diversified, mas balanced if ever na marami yung holders, and mas healthy sa price action, no. Hindi lahat na marami yung holders is that it's good for the price, no. And again, guys, hindi rin na porket marami yung holders ay healthy na yung magiging ecosystem dito, kasi unang-una, if ever na magkaroon ng panic sell-off, potentially mga holders and if ever na mas marami yung holders na mag-sell, it will also affect nung pinaka-price, no. So kailangan din natin i-consider yung mga ganong scenario, no. So like for example, this one may magandang holders, and like for the scenario na yung mga holders na ito, like for example, is naka-hold and hindi nagbebenta and merong demand sa isang coin na yan, there's a probability na umakyat yung price action, no? So mga ganong scenario dito. We should also consider yung price action, how it behaves dito nga, no. Yun yung pinaka-idea ko lang dito. Kung meron pa kayong mga idea about holders, criteria, holders, numbers dyan, let me know lang sa comment section ng video na ito, no. Other features pa dito, guys, especially sa mga nagtatanong regarding the slippage, no. So gamit natin yung DEX na ito. This is only an example, guys, so just to give insights lang, especially sa mga nagtatanong. Karamihan dito na meme coins is merong option na meme, no. Ito, ayan. So if ever na naka-meme yan, meron ditong settings ng slippage na, for example, ito, select natin. Naka-default siya sa 20%, no? And then, meron siyang anti-MIV or maximal extractable value. Ito yung mga bots na nagfa-front run, no? Tinatawag din itong invisible tax. If ever kasi na hindi ito naka-enable, ay potentially pwede kang maunahan ng executions ng mga bots and magkakaroon pa ng additional fees dito, no. So isa ito sa mga magandang features din. Meron siyang anti-MIV or maximal extractable value dito. So pwede mo ring iset dito sa auto, pero sa end ko kasi is that manual, tapos naka-enable itong anti-MIV, no. So you can also select yung fast, kaso wala ka ditong pinaka-protection, no. On my end, I just enable lang ito. Tapos sa slippage naman, naka-fix lang ako dito. You can select dynamic and then pwede mong iset dito yung, like for example, 10%, no. Ayan. Pero dito kasi, guys, since meme coin, wala masyadong volume, ito minsan hindi trigger, no. So yung isa sa mga recommended dito, based from my experience lang. Again, guys, itong video natin today is just for ideas lang, for reference.
And does it qualify as an investment or financial advice? Gusto ko lang sagutin yung mga questions nyo dito, how it works, yung mga gantong features, gamit itong DEX na ito, no? So, you can also select itong fix, and then, nakaset siya dito 20% para mas ma-execute siya in a smooth way. You can also set dito ng mas mababa na, like for example, 15%, no? So, normally kasi pag mga meme coins, meron talaga siya ditong settings na ganito dahil wala pang pinaka-liquidity, no? So, yan yung isa sa mga observations ko dito. And then, naka-fast. And then, I just confirm lang. Ayan, so isa ito sa mga na-observe natin comparing sa mga high market cap, no? So, for example, sa Solana, select natin itong Sol. Meron na itong decent volume comparing sa mga meme coins na kakapasok lang dito sa DEX, no? So, yung Solana, pwede mo na siyang i-default dito, like dynamic, market, and then naka-auto, no? Pwede mo pa rin siya, guys, na i-select or ibalik dun sa meme. Ayan. Pero sa end ko kasi, I just use the default lang. Kasi sa default, you can just select this one. Mas lower na dito, guys, no? And then naka-auto na ito, hindi na siya naka-manual, no? Comparing doon sa mga meme coins. Pero it depends pa rin yan, guys, sa inyo. You can set dito sa dynamic or fix. Like for example, dynamic, you can set up to or lower 3%, guys, no? And then market, fast, turbo. Dito sa fast, medyo mataas lang dito yung fees para ma-execute siya kagad, as well as sa turbo, no? So, I just select market lang and then confirm. And then, ito na yung pinaka slippage details ko, guys, no? And naka-auto na rin dito yung protection, no? So, yan yung isa sa mga nagandahan ko rin dito sa features nito. You can set slippage, and then meron siyang anti-maximal extractable value, no? So, yun yung isa sa features na nagustuhan ko rin dito just to lower pa yung pinaka-trading fees, no? So, you can also set dito sa may referral tab, other tips, ng pinaka-code, no? Like, you can set dito ng code like CryptFortune, ayan, for 10% off, alongside doon sa slippage setups, no? So, you can select dito sa may referral tab, apply mo lang yung CryptFortune na 10% off, yan yung pinaka-code, and then, after that, you can just confirm, and then sign doon sa pinaka-wallet mo para ma-apply itong 10% off dito sa DEX, no? So, ganun lang siya, guys, na mag-work. Kung meron pa kayong mga questions dito, feel free to comment lang sa comment section ng video na ito. And I'll try my best to share my experience dito. Answer ko yung questions nyo dito, guys, no? So, hopefully, nagkaroon kayo ng ideas, especially doon sa holders. And I'm not perfect dito. Kung meron kayong mga comment as well, feel free to comment lang sa comment section ng video na ito. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.